12 dias na lamang po mga ka-PL bago ganapin ang Cebu Prayer Rally. Excited na ba kayo sa mga bagong pasabog ni Tatay Digong? May idea ho ako kung ano-ano po ang mga maaaring bagong pasabog ni Tatay. Pero hindi ho mawawala yung una niyang naging pasabog, yung tungkol po sa bangag issue. Sigurado ho ako mga ka-PL, meron pang kasunod yun. Patikim pa lamang po yung sinabi niya sa Davao. At yung di umano'y nasa narcolist, si Mr. President, patikim pa lang rin yun mga ka-PL. Kaya nga kaabang-abang yung mga bagong pasabog ni Tatay Digong sa prayer rally sa Cebu. Ayan. At ang banat ni Congressman Pulong Duterte kay Martin Romualdez, patikim pa lang rin yun. Sigurado ho tayo pagdating sa Cebu, baka pasabog na yung nangyayari sa Davao. Banat pa lang yun. Ha? Banat pa lang yun kay Migs at kay Speaker. Wala pang pasabog yun. At ang ginawa rin ni Mayor Baste, banat pa lang yun kay Mr. President. Kaabang-abang mga ka-PL, excited na ho ba kayo? Ilang araw na lang. 12 dias na lamang po. Ayan. Hindi ako naniniwala na doon sa Davao nagtapos ang lahat ng mga pasabog nila, ng mga banat nila. Hindi ako naniniwala. Kaya nga meron pang Cebu Prayer Rally at baka umabot pa ho ito sa Manila Prayer Rally. Nako, kung marami ang dadalo ngayon sa gagawin sa Cebu, di umano napakarami ho. Hihigitan ang dami ng mga dumalo sa Davao. Dodoblehin o baka maging triple pa ang dadalo sa Cebu Prayer Rally. Pag nangyari sa Manila, di hamak na mas maraming taga-suporta pa rin hanggang sa ngayon si Tatay Digong sa Luzon. Sa palagay ninyo mga ka-PL, marami pa rin Kaya, may idea ako kung ano po ang mga maaaring magiging pasabog ni Tatay sa Cebu. Pero sa ngayon, mahirap po, baka maunsyami. Abang-abangan na lamang po natin kung ano man ang magiging pasabog ni Tatay. Maaaring kayo ho, may idea na rin kayo kung ano yung mga magiging pasabog niya. Tandaan ho ninyo, may nangyaring prayer rally sa Davao, tapos may gagawin na naman sa Cebu. Saan ang susunod? Maynila. Yan po ang kaabang-abang. Sa Cebu po ang abangan ninyo para malaman ho natin kung ano ang magiging pasabog niya, para sa gagawing sasabihin ko na ba? Prayer rally sa Luzon, ayan. Pero hindi pa ho tayo sigurado dyan. Espekulasyon ko lang yan mga ka-PL, pero malay ho natin. Baka mangyari kasi may nagsabi, wala. Joke lang po. Kaya nga, advice ko po sa inyo, abang-abangan po natin. O abangan talaga natin. Kinakailangan tumutok ho tayo sa gagawing prayer rally sa Cebu. Para malaman po natin yung mga pasabog at mga susunod na mga hakbang ng maisog. Ayan. Ang
nakakatawa lang rito mga ka-PL, baka sila gumawa ulit ng kick-off rally. Pwedeng mangyari? Yes. Pwede. Napakarami nilang mga ahensyang hinahakot Maliban sa mga ahensya na yan, mga taong bayan na di umano'y susuhulan, hindi malayo na hindi ho nila sabayan ang gagawing prayer rally sa Cebu. Yan ang nakakatawa Para lang ang dahilan nila? Para po mahati. Para mahati ang atensyon ng taong bayan. Pero, tulad nung nakaraan, sinabayan nila, para nga naman hindi nakatutok, nakafocus yung taong bayan sa gagawing prayer rally, yung nangyari po sa Davao, tinapatan ho nila. At talagang in-announce nila sa kanilang Facebook page, samantalang ang hakbang ng maisog tahimik lang. Pero napakarami nang dumalo. Tinapatan ho nila, di ba? Kaya hindi ako naniniwala na hindi nila itapatan itong sa Cebu. Pero mali lang po natin yan, mali lang po natin. Baka mangyari din yan, Kasi may kakayahan ho sila na gawin nila yan. Lalo na ngayon, mga kababayan, na mga vlogger, lahat ng mga DDS vlogger, kasama na po ako doon, nag-announce na magkakaroon nga ng prayer rally sa Cebu. Ay siguradong dadagsain. Nag-post nga lang ako sa community ko sa YouTube. May mga nagsabi na isusulat na nila sa kalendaryo, bagamat mali yung unang petsa na ibinigay po sa amin, Pebrero 17, at nagkaroon nga ng pagbabago, naging 25, isusulat na daw nila sa kalendaryo. Kaya ito, ipinarating ko po sa inyong lahat, mga kababayan, mga ka-PL, yung na-post ko po sa aking YouTube channel na Pebrero 17, paki-erase nyo na lamang po sa inyong kalendaryo. Punta ho kayo sa baba. Pebrero 25. Sigurado na ho yan. At maraming salamat pala sa nag-sponsor po. Naku, may nag-sponsor talaga sa akin, mga kababayan, mga ka-PL, ng aking plane ticket na si Ate Marvy Harjolin, na nasa Japan ho siya ngayon. Ate, maraming salamat po mula po dito sa aking puso, ang aking pasasalamat sa inyo. Kundi ho dahil sa inyo, hindi po ako makakarating sa Cebu. Maraming salamat po, ate. Ayan. Mga ka-PL. Ay, siya nga pala, meron pa. Di umano. Nang dahil po, sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte, yung tungkol po sa Mindanao Independent, na hihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Di umano, mga kapila, ngayon, etong mga pagkakataon na ito, pinababantayan na ang kilos ni Tatay Digong. At syempre, ng kanyang kasama na rin na si Congressman Pantaleon Alvarez. Hindi ko lamang ho alam kung sino po ang nagmamanman sa kanila. Hindi ko rin po alam kung sino ang nag-utos sa kanila. Ayan, basta di umano, pinababantayan na nga. Dahil nga doon sa nasabing secession ng Mindanao sa Pilipinas. Ayos, kita-kits po tayo sa Cebu. Ilang araw na lamang po. 12 días na lamang.
Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.